Hello everyone! So, ngayong hapon, gagawa tayo ng pancake. Napakabilis gawin and from scratch. And hopefully, karamihan sa inyo ay merong available ingredients sa inyong pantry para hindi nyo na kailangan pang lumabas ng bahay. So, dito sa mixing bowl, sinift ko lang sama-sama dito cake flour, baking powder, asin, and asukal. Maglalagay ako dyan ng fresh milk, mantika, kahit anong klaseng mantika pwede, wag lang yung may lasa katulad ng olive oil and sesame oil. I'm using corn oil, eggs, and vinegar. This is cane vinegar, pero pwede ka din gumamit ng white vinegar. Kaya ako naglalagay ng suka, pampalambot kasi ang suka ng ibang cake recipe. So mapapansin mo, mas magiging fluffy yung iyong pancake. Kung may magtatanong sa inyo mamaya, paano ko yan gagawing Japanese souffle pancake? Kasi yun yung nauuso ngayon, di ba? Yung itlog mo, 6 pieces of eggs na nilagay natin, i-whisk mo muna hanggang magdoble yung volume niya bago mo ihalo dito sa iyong mixture. So, kailangan ang pancake, huwag mong i-overmix. Pag nasobrahan kasi sa halo yan, nandyan yung tumitigas yung finished product. So, haluin mo lang hanggat makita mo na smooth na. Wala nang buo-buong harina. Okay? So, pag ready na yan, punta na tayo dito sa kawali. Pinainit ko na to, makikita mo yung apoy ko medium lang. Okay, medium low. Para hindi mabilis matusta yung pancake. Lalagyan ko ng konting butter para malasa yung labas ng pancake mo. And lalagyan ko din ng konting mantika. Kung wala kang butter, pwede din naman mantika lang ang ilagay mo. Okay? So, i-spread mo yan para siguradong hindi maninikip yung pancake mo. And kung masyadong malakas yung apoy, may tendency na matusta yung labas, so hinaan mo ng konti. And gumagamit ako ng ice cream scooper para siguradong pantay-pantay yung aking pancake. Lagay ka lang dyan. Okay? So, dala-dalawa muna yung salang ko. And traditionally, of course, pag nakita mong butas-butas na yung ibabaw, pwede mo nang baliktarin yung pancake mo. So, hihintayin natin na medyo magpakita ng butas yung ibabaw bago natin i-flip. Ang maganda dito sa recipe na to, pwede mo yan ilagay sa loob ng ref, tapos mamaya mo lutuin, or pwede din bukas ng umaga. Actually, pag malamig yung butter, mas fluffy yung lalabas na pancakes mo. Kaya ang ginawa ko dito kanina, pinalagay ko sa ref yung itlog tsaka yung fresh milk. So nakikita mo medyo may butas na yung ibabaw nito, pwede mo na yan i-flip. Okay? Ganyan lang yung magandang kulay. Huwag mong tustahin. Kasi pag tinusta mo, nagiging gummy yung labas. So, kamusta kayo? I'm sure ang dami sa inyo walang ginawa kung hindi magluto sa bahay. And ang kagandahan nito is, pwede mong ipambigay sa kapitbahay mo, pwede mong ibigay sa mga kaibigan mong frontliners, merienda nila, breakfast nila, kasi napakadaling gawin, and actually, hindi siya magastos. Okay? So, pag nakita mo nag-brown na both sides, ilagay mo na dyan. Ang ginagawa ko ay stack them together. Parang ganyan. Para hindi mabilis lumamig. And kung ready ka nang iserve yung pancake mo, ready ka nang kainin yan, kukuha na ako dito ng plate. Ito yung aking
ginawang buttercream. Paano gumawa ng buttercream? 2 cups of butter, 2 cups lang ng butter. I-beat mo kasama 1 cup of powdered sugar. I-mixer mo lang hanggang makita mo na light and fluffy na siya. Normally, pag bumili ka sa mga specialty stores, yan yung makikita mo sa ibabaw ng pancake. Eh since karamihan ng restaurants ngayon sarado, gumawa ka na lang sa bahay. And of course, you can put maple syrup, pero kami, nakasanayan namin ilagay is alpine milk. Okay? Pero pwede mo din lagyan ng konting maple syrup. We call this pancake mestiza, hindi masyadong tostado. So ito, iiwan ko dito para sa aming team and sa aking family. Kung ano yung lutong gusto nila, pwede mo din gamitin to for your waffles. So titikman ko siya. Mas masarap kainin ng pancake pag yung doble. Super lambot. The secret is using the cake flour para talagang malambot. And of course, yung wag mo ipagkakalat, putting the vinegar onto the batter. So take care everyone. I hope to see you again soonest.